Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, ganti ni Marcoleta. Nako, yari aalugin na ang Tongres. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So ito mga kababayan, pakinggan po natin itong speech ni Senator Rodante Marcoleta. Aalugin at aksyon. Senator Marcoleta magsisimula ng alugin ang Tongres. Ito mga kabayan, bigyan po natin ng reaksyon to. Mr. President, ako po ay kaisa ninyo sa paglikha ng isang strong message. Kaya ako po tinatanong, gaano po kalakas ang gusto ninyo sapagkat maaari po nating pagtalunan gaano mang kalakas ito. Dahil sa ang marami po ay nagbigay ng malalakas na signal na o kaya malalakas na mensahe at nabingi na po siguro ang mga dapat makarinig nito. Kung kinakailang alugin natin, hindi lang naman messaging, siguro action po, Mr. President, Your Honor. Para sa ganon ay yung mga nabibingi po na hindi na makarinig, pag inalug mo naman siguro, baka mas Pag hindi po nakakarinig mga kababayan, nagbibingi-bingihan lang po yan. Actually, naririnig po nila yan. Kaso nga lang, nagbibingi-bingihan lang ang mga ito. Lalo pong malakas ang message natin may bibigay. Salamat po, Mr. President. Salamat po, Your Honor. So yan mga kababayan, humanda na ang Tongres sapagkat aalugin at aksyon ang gagawin po ni Senator Rodante Marcoleta. Samantala mga kababayan, ito pakinggan po natin ang balitang ito. Nako, kaya pala PBBM takot magkamali kaya di kayang pangalanan mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ano ba ito? Anong klaseng presidente ba ito mga kababayan? May kinatatakutan. At ang kinakatakutan pa niya ay may masangkot na mga inosente daw. Paano magiging inosente ang mga yan? Inandyan po yan sa maanumalyang flood control. Diba? Kung talaga pong mayroon po kayong mga listahan ng pangalan, ilabas nyo po. O ito, pakinggan po natin ang palusot.com ni Claire Castro. Kita mo talaga yung atake dito ni Castro mga karibin natin, no? Papunta palagi sa Duterte. Kung hindi ninyo kayang pangalanan, wag nyo nang idamay yung nakarang administrasyon. Kung natatakot kayo, huwag nyo nang idamay ang nakarang administrasyon kasi hindi po yung takot. Kayo ang mga takot. Kaya umamin nga kayo, natatakot kayo. Teka lang, sinabi niya yan para mag-warning, para mas mapaganda? Ano? Walang mapapala dyan mga kababayan. Bakit? Wala namang naparusahan. Hindi nga nila mailabas ang pangalan. Tapos nagwa-warning pa. Niloloko nyo ba ang taong bayan? Natatakot sila baka may inosenteng masabi or madamay. Nako po talaga.
Hindi humingi kayo ng sorry. Kung pangalanan nyo na ngayon, di ba? Tapos kung lumabas sa sa investigasyon ninyo na wala pala, humingi kayo ng public apology. Di ba? Talaga, takot lang kayo talagang pangalanan ng mga hinayutak na yan eh. Wala nga kayong iniimbestigahan, yan pa kayang mga farm to road project. Isipin mo, 3 taon na po kayo dyan, ngayon lang kayo nakapag-isip-isip na mag-imbestiga. Sa 3 taon, ano pong ginawa ninyo? Pinabayaan nyo lang? Ganun ba yun? Di ba? Ay, nako. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At ito, pasadahan din po natin ito. Nako. Ito po mga kabayan, kaya pala tinanggal si Saldico sa bilang chairperson ng House Committee on Appropriation dahil galit si PBBM sa nangyari sa budget. Ayon po yan sa kanilang campaign manager na si Toby Chanco. Ito mga kabayan, pakinggan po natin to. Why would the President allow the Speaker, allow Appropriations Chair Zaldico to murder the budget? Did he allow or didn't we remove? Okay, yeah, buti you brought that up. He's not getting, syempre sabihin, separation of powers, di ba? Bakit namin tinanggal si Saldico? Bakit? Hindi, bakit? You read between the lines. Hindi galit yung presidente dun sa nangyari sa budget. Simple, di ba? Bakit namin tatanggalin? Alam namin, galit siya dun sa nangyari sa budget. Kaya dalawa lang yan mga kabayan. Unang-una, galit. Galit kasi hindi natuloy yung maanumalyang budget na yon, ba? Or pangalawa, galit kasi nabisto. Nabisto yung maanumalyang budget na yan. Di ba? Galit daw si President Bongbong Marcos Jr. Kaya tinanggal si Zaldico bilang chairperson ng Committee on Appropriation. Ayon po yan kay Toby Chanco. Bakit kaya nagalit? Yan nga pong sinasabi ko. Baka nagalit siya kasi hindi natuloy yung budget. At pangalawa, nagalit siya kasi nasilip po yung budget. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At ito, pasadahan po natin. Si Senator Rodante Marcoleta, nako, mga nag-file ng motion for reconsideration sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sinuplak 4 na senador lumagla sa resolusyon na ituloy ang impeachment ni VP Sara. Ito, pakinggan po natin to. Papile daw sila ng ng motion for reconsideration. Opo. Sabi ko, Mag-MR daw sila, bakit ka ako? Sa palagay ba ninyo ako? Kapag nag-file sila ng motion for reconsideration, sa palagay nyo, merong isa na pumirma ron na i-reverse niya yung sarili niya? Kahit isa lang. Ay, hindi natin. Kaya nga, ba't ka maghihintay ng isang bagay na wala? Di ba? Oho. Kasi sabi ko, sa tagal ko naman na naging litigation lawyer din, pagka ganyan naman kako yung tenor ng decision, at sinabi pa niyang immediately executory, Yan. ang ibig sabihin nun sinasara lahat ang pintuan para ikaw ay gumawa pa ng motion for reconsideration. Sabi ko, kung practicing lawyer ka, alam mo na. sinabi ko na, naririnig naman ng mga abogado dun. Kung ikaw ay isang practicing lawyer, isinara hindi lang pinto, pati bintana, isinara na para gumawa ka pa ng anumang aksyon, para humabol ka pa. Isinara na lahat-lahat mga kababayan, pero humihirit pa rin itong 4 na ito, di ba? Si Kiko Pangilinan yata, attorney yata ito mga kababayan. Si Soto, artista. Si Risa, magnanakaw. Hindi pala. Si Risa, ano yan? Ano ba si Risa Hontiveros?
Hindi ko alam. Ano lang yata ito eh. Si Bam Aquino, hindi ko rin alam kung anong ano niya. Pero what I'm trying to point out, may abogado po sa kanila. Tapos hindi po alam yung sinasabi ni Senator Rodante Marcolita. Immediately and executory, di ba? Ay, hindi ko ma-pronounce na maayos, pero ang ibig sabihin daw po nun, mga kabayan, sabi ni Senator Rodante Marcolita, ay isinara na lahat. Kaya hindi na pwede mag-file ng motion for reconsideration. Yan. Okay? Doon sa decision na yun, isipin mo, void ab initio, unconstitutional. Sabi niya gano'n. The Senate never acquired jurisdiction over it. Tapos, Immediately executory. Unanimous. Ewan ko kung sino matibay-tibay naman ng dibdib ng abogado na pupunta ka pa ron o palagay mo na lang. Palagay mo lang, nakakuha ka ng isa. Dalawahin mo na kaya. O gawin mo ng, ano ba yung majority ng 15 sila? 8, ano? Opo, 8. Nakakuha ka na ng 7. Hindi mo pa nakuha yung majority. Opo, wala, kulang pa rin. Yun lamang isa eh. Hirapan. Oo. Yun lamang isa eh. Baka mabigat yun. Totoo nga. Sino sa kanila? Totoo mga kabayan, no? Kasi ano kayang nakain ni Kiko Pangilinan, no? At siya po ay nagpaikot pa ng ganyan resolusyon diyan sa Senado, mga karibin natin, na kung saan alam naman nilang walang pipirma. Isa lang po ang naiisip ko diyan, mga kabayan. Gusto lang nilang mapag-usapan sila. At sabihin, uy, may ginagawa kami dito. Parang ganun po ang lumalabas, mga kaubayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kaubayan? I-comment nyo na lang po sa baba. At ito, pag-usapan din po natin ito. Sa dami po ng travel, no, ni President Bongbong Marcos Jr., may bumalik bang investment sa ating bansa? Ito, mga kaubayan, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. The Filipino people really want to know, from your 8 overseas trips in the last 7 months, how much have you spent per trip? Indonesia, Singapore, when you went to Europe, to China, and here in Davos, and the number of people in your official and tinatawanan lang ni President Bongbong Marcos Jr. ang kanilang gastos, no? Pero actually, it is the money of our all taxpayers, mga kababayan. official entourage list. Para lang klaro po sa ating mamamayang Pilipino. Well, I don't have the figures. I'm sure their figures are somewhere. But Pero will it eventually be revealed, Mr. President, for the Filipino people? Once we've calculated everything, because this last trip, of course, was we just finished during the weekend, and we came back on Saturday. So on terms of the cost, the way I see it, you have to look at it as ROI. Do we bring something back or do we not? If you say, ROI means return of investment, mga kababayan, no? I don't know, as I said, I don't know. Kung may bumalik man daw ba na investment sa paka-travel nilang yun, di ba? The exact figures of the cost and everything. But, for example, we came back from China with pledges of 22 billion. Let's say we get actual out of that 1 billion. 22 billion tapos 1 billion ang makukuha mo. Yun ang pangarap mo, di ba? Ni Singkong Duling wala nga eh. Di ba? Kasi puro lang pledges, mga kabayan. Bawing-bawi lahat ng 8 trips. Finish. That's Finish na, no? Finish na yung pera ng taong bayan kasi wala namang return of investment, mga kabayan. Ito, pakinggan po natin to. the idea. Meanwhile, Investment Corporation President Rafael Consing Jr. na wala pang foreign investments na pumapasok sa korporasyon mula sa mga biyahe abroad ni Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo na yan, mga kabayan. Wala palang ROI na pinagmamalaki niya. Wala palang ganun, mga kababayan. Sapagkat wala naman palang nag-invest na foreign country or, di ba, mga current investment sa ating bansa.
So paano ba yan? Niluluging-lugi po ang ating bansa sa mga travels ni President Bongbong Marcos Jr. Anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa walaan